guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, paano ko nga ba na-survive ang 2 years na hindi matino yung mga pagkain ko? So, grabe. Yun yung iniisip ko talaga araw-araw, yung pagkain. Parang kaya pumapayat ako talaga. Pero buti nga ngayon okay na. Kaya ako pumapayat dahil sa trabaho parang hindi naman ganun kabigat. Pagkain talaga yung main. Kasi sa Pinas, masiba ako. Yung kain ko guys is kain ng construction worker, kain ng lalaki. Ayan, marami ako kumain ng kanin. Tapos, ang ginagawa ko is nanonood ako ng video. Alam yan ng kapatid ko tsaka ng sister-in-law ko. Nakaupo ako sa mesa, ako lang mag-isa kumakain yan. Mauuna akong kumain sa kanilang dalawa kasi 3 lang kami sa bahay. Tapos, basta mauna ako parati. Tapos, may ulam na kami pero bibili pa rin ako ng barbecue sa labas o kung ano-ano man dyan, inihaw. Yan. So, ayan. Magpapapak muna ako pagdating ng trabaho. Alas 10 na ako ng gabi nag-out. So, 11 na or 10:30 na ako makakarating sa bahay. So, hindi muna ako kakain. Higa muna ako. Magpapapak muna ako ng pagkain ng isaw or kung ano-ano dyan. Tapos, tsaka na ako kakain ng pagkain ng kanin. Tapos madami yan. Tapos manunood ako ng mukbang. Ayan. Kilala ko lahat ng mga mukbangers na yan. Sabihin nyo lahat yan. Alam ko lahat yan. Mapa-Indian, Chinese, Korean, Pinoy. Lahat. Kilala ko lahat yan. Ayan. Tapos kumakain ako habang nanonood ako. Alam mo yung lagapok ng pagkain? Parang ginaganahan ako. Tapos always may sabaw yung ulam namin sa Pinas. Always kaming nagsisinigang sa isang linggo. 3 beses yung sinigang namin, sinigang na isda, sinigang na hipon, sinigang na baboy. Tapos ang iba niyan is tinola na, yan, kasi 7 days, 3 tinola, tapos nilaga, and then last is minsan nagaano ako, yung malunggay, ay yung manok, nilalagyan ko ng gata na may malunggay. Nung bata ako, ayoko ng gata, pero nung lumaki ako, parang gusto ko na yung gata. Sarap na sarap ako pag gata yung ulam. Tapos, yan. Kaya tumaba ako. Taba-taba ko talaga. Madaming nagsasabi kung paano ko na ano. Lagay ko na lang yung pinakamataba kong picture. Tas ngayon payat ako. Lagay ko na lang para makita niyo yung difference. So, paano ko nga ba naso-survive? Minsan guys is iniisip ko masarap pa rin yung ulam ko kahit hindi. Lalo nung bago ako. Yung maiiyak ako pag naalala ko. Kasi hindi pa ako marunong dumiskarte nun eh. Ano talaga, yung sardinas, ayoko na ng lasa niyan. Tinatapon ko yan. Or binibigyan ko yung mga, ano ba, pag nagsusundo ako ng bata sa school bus, ayan, sa bus stop, may mga Pinay doon and may kaklose ako na isang Pinay, Bisaya. So, binibigyan ko siya ng ng sardinas kasi binibili ng amo ko. So yung ulam ko lang parati is paikot-ikot lang, kung hindi sardinas, pansit canton, ganyan lang guys. Hindi niya rin ako na binibigyan ng gulay ngayon, ako na bumibili sa sarili ko. Tapos paulit-ulit lang yun hanggang sa nakahanap ako ng paraan. Tapos dati 2 kutsara, 3 kutsara lang yung matitira sa akin na kanin kasi nga sila lahat yung kumakain. So sabi ko, bakit tinitiis ko yung sarili ko? So, ang ginawa ko, parang nagalit ako ba sa ginagawa nilang pag ganyan sa akin, especially ng amo kong babae. Parang, hindi niya ako tinatanong kung buhay pa ba ako, kung ano, yung parang mahihimatay na ako sa gutom minsan, lalo sa tanghali. Sabi ko, bakit ko tinitiis yung sarili ko? Parang nagalit ako, nagrebelde ako. Sabi ko, parang naghahamon ako ng away. So, ang ginawa ko, saing ako ng madami. Kasi sabi ko, bakit ko pinapatay yung sarili ko? May food allowance naman kung tutuusin. Sabi ko, hindi nila binibigay. And ayaw nilang ibigay yun, lalo pag mga tsekwa. Kasi nga, namamahalan sila. Buraot mga yan eh. Tapos papakainin ka gulay lang. Tapos, sabi ko, bakit? Ang ginagawa ko, pag nagsasandok ako ng pangsaing, dati, yan? Yung baso, gaganon ko pa yan para maging flat. Ngayon hindi. Talagang igaganon ko pa talaga yan. Igaganon ko sa baba para mas malaki yung umbok niya sa taas para may sobra. So 2 ganon yung ginagawa ko. Tapos
maririnig ng amo ko kapag magsandok pa uli ako ng isa nun. Ginagawa ko, kinakamay ko na yung pang tatlo na sobra. Kinakamay kong ganun yung bigas para hindi matunog ba. Kasi yung plastic na balde yung lagayan namin. Kaya ko nilalagay ng ganun. Yun yung diskarte ko. Kaya napaparami na yung kanin. Sabi ko nga dati kahit kanin lang masaya na ako eh. Kasi parang wala talaga akong kanin nun. Tapos naging masaya lang ako kasi June ako dito dumating. Nung dumating yung August, pinapasaing niya ako kasi kakain yung bata ng tanghalian sa school. So, nag-aasikaso ako ng pagkain niya. Nagluluto ako sa umaga. Doon na ako nakakahanap ng way kung paano ako makakakain. Pero alam mo yun, nung June ako dumating, wala talaga as in. Lalaya siya sa bahay, tas wala siyang iniwan na pagkain o anong gagawin ko sa buhay. Tas babalik siya gabi na. Yan, di wala kang kain tanghali. Kaya kilala ko yung piyaya tsaka biskotso nung time na yun kasi yun yung bit-bit ko. Buti nga kamo may gatas pa ako nung time na yun. Kaya naanuhan ko, nadiskartean ko. Tapos nung pagdating ng July, wala nang pasok yung bata sa school. Matutulog ng alas 12, gigising ng alas 12. Gutom na ako, papakainin lang ako yung tinapay na isa. Tapos nung time na yun, minsan hindi pa siya bumibili ng tinapay. So, buti na lang may biskwit akong dala nun, bumibili ako. Yun yung ginagawa ko. Hindi talaga kaya. Grabe, iba. Ayan. Tapos, nakahanap lang talaga ako ng way nung August, September. Doon na, nagsisimula na akong tumapang. Kasi naisip ko wala na akong utang. Meron na lang akong aasikasuhin yung bahay. Pero, yung hindi, nilaban ko na yung pagkain ko. Talagang nag-aasikaso na ako. Tapos, bumibili na ako kahit papano ng pagkain ko. Ayoko na ng sardinas. So, nakatambak lang yung sardinas ko dyan. Binibigay ko na lang sa mga ka-close ko. And then, ginagawa ko kapag holiday, kumakain ako ng madami sa labas. Talagang inaano ko yung sarili ko. Kasi nga, grabe yung pinagdadaanan ko dito sa bahay. Ngayon, kayon, kumain sila. Wala akong ulam. Kasi nga, tawag nito, ang sinabi niya lang, lutuan ko sila ng isda, hipon, tas gulay. Ako, bahala na ako kung mamatay ako dyan. Yun yung nasa isip niya. Kaya ginawa ko, naglaga ako ng itlog. Tapos nag-fried rice ako ng ng kanin ko para kahit papaano may lasa. Tapos, pinagisa niya ako ng gulay, bawang yung nilagay na na panggisa. So, nilalagyan kasi namin yan ng tubig. Ayan, parang nilalaga konti, ilang 3 minutes lang yung gulay para lumambot. Tas hanguin lang yung gulay, yung sabaw na tira. Inisip ko, favorite ko talaga yung bawang. Tapos inisip ko, may katas siya ng gulay. So yung pinagisahan nung bawang na may na sabaw ng gulay, binuhos ko sa baso ko. Yun yung ginawa kong sabaw. Iniinom ko. Kasi sabi ko, masustansya ta din to kasi nandyan yung lasa ng bawang, favorite ko. So yun yung ginawa ko. Nag-fried rice ako. Yung fried rice ko may itlog. Tapos naglaga din ako ng itlog. Tapos yung sabaw nun. Tapos nung tanghali, nagluto ako ng repolyo. Yan. So yun, kinain ko. Grabe. Kaya kailangan mo talagang tibayan yung loob mo dito. Konti lang yung tumataba dito sa Hong Kong. Karamihan pumapayat. Paano hindi ka papayat? Maraming trabaho. Tapos yung pagkain na ipapakain sa'yo. Lalo yung amo kong babae, walang pakialam yan kung may kakainin ka dyan o wala. Wala talaga as in. Kaya, kung aalis ako dito, yung papalit sa akin, hindi sila, tsatsagain. Kasi nga, walang puso yung amo kong babae pagdating sa ganyan. Pero hindi naman siya magrereklamo kung anong gawin mo sa kusina kung magluto ka dyan o hindi siya magrereklamo. Paano pag yung katulong nagaantay lang din, baka mamaya natakot na, mamaya galaw-galaw ako dyan tapos ayaw pala Lalo yung mantika, binibilang niya yan guys, sabi ba naman niya sa akin, bumili siya ng 12 peraso na tig 500 liter na, ml na mantika. Sabi niya sa akin, dapat umabot to ng 6 months. Tapos ang papaluto niya sa akin parate, magpiprito, tapos sasabihin mo sa akin, 6 months. Tarantado talaga. Bahala ka dyan. Bullshit ka. Alangan naman, hindi ko anuhin yan. Iniisip niya, niluluto ko yung pagkain ko. Nagluluto ako. Hindi niya alam nung nakaraan, bumili ako ng mantika para sa sarili ko. Yan. So, sabi ko naman sa kanya, bilhan niya ako ng mantika na akin. Sabi niya,
ano ka na, gumamit ka na dyan ng mantika namin. Tapos biglang sinabihan ako na yung mantika daw dapat umabot ng 6 months. Bahala ka dyan. Tipirin ko yan ng tipirin. Hindi ko yan lagyan ng mantika. Tignan natin. So, ano guys, yung pagkain dito sa Hong Kong, mostly is noodles. Buti nga kung may noodles ka sa tanghali pero kakauma yun sa 2 years. Parang, alam nyo, inaantay ko yung araw na makauwi ako ng Pinas. Kakainin ko talaga. Hindi lang ako makakain nung umuwi ako nung namatay yung ate ko. Kasi yung mga Tagalog, maraming mga bawal. Bawal yung gumagapang na pagkain. Yung gulay na gumagapang, bawal yan. Bawal yung manok ay lumilipad. Pagka may namatayan daw, bawal. Yung mga pamilya kumain ng ganyan. Bawal yung gumagapang. Bawal yung malunggay. Bawal yung manok. Hindi ko na alam. Yung kinakain ko kulang-kulang. Sinigang ko, walang kangkong. Sinigang ko, walang ano. So, ang daming kulang. Kaya parang nalilimit ba. Pero nung huli parang napansin ng kuya ko na naalburuto na ako. Kasi nga yung pagkain na gusto kong kainin nung umuwi ako, hindi ko makain-kain. Yung puso ng saging na ginataan, paborito ko yan. Tas munggo. Bumili talaga ako ng munggo. Sabi ko sa kanila, tigil-tigilan nyo ako sa paniniwala nyo. Galit na galit talaga ako. Kasi nung bagong dating ako doon, wala kaming pagkain kasi bawal daw mag-asikaso yung pamilya ng namatayan kasi nga yun daw yung paniniwala. Nung dumating kami walang pagkain, galing pa akong airport, umaga ako umalis dito ng Hong Kong, tapos gabi na ako nakarating ng Antipolo, tapos pagdating walang pagkain kasi bawal daw. Ay, nagwala talaga ako. Sabi ko, ayoko ng paniniwala na yan. Kahit ako yung pinakabata doon sa magpamilya, pero nung time na yun, kahit maraming tao sa labas, sabi ko, ayoko ng paniniwala na yan. Tigil-tigilan nyo ako. Pagkaganto, sino pa asikasuhin nyo dito? Ganon talaga ako. Tapos, yun. Nabago yung paniniwala na yun. Lahat kumilos. Sabi, bawal magwalis. Yung ginawa ko, kasi nasanay na ako dito ba na malinis parati. Sabi ko, punasan nyo na yung tiles ng pamunas. Huwag na magwalis, pero punasan. Tapos yung CR, priority ko pa rin sa Pinas yung CR. Kahit madumi yan, pag alis ko ng CR, basta ako maglinis, malinis yan. So, yun, priority ko. Kaya nainis ako pag dinudugyot na naman yung CR. Sabi ko, nagwawala talaga ako. Yan. So, nung umuwi ako, napigilan yung cravings ko ba. Buti na lang yung kuya ko, binilan ako ng pizza. So, parang naano ako konti doon. Pero, nitong pag-uwi ko talaga nito, uuwi ako. Hindi ko lang sasabihin yung petsa kasi nga, nanonood din yung kapatid ko. Tsaka yung mga, kaibigan niya na taga Middle East. Nanonood pala yung mga taga doon, tas minamarites sa sa kapatid ko. So, pag uwi ko talaga, kainin ko talaga lahat ng gusto kong kainin. Talagang ubusin ko talaga lahat yan. So, yun, nyo lang talaga, tibayan lang talaga ng loob dito. Kung kaya nyong tiisin muna na yung pagkain, so, yun, prutas, madamot yung amo ko, prutas niyan, para kanila lang yan, hindi yan para sa akin. Nakakadiskarte lang ako minsan ng kain, pag yung prutas na hindi pa masyadong sira and ayaw niya nang kainin, patapon niya sa akin. Hindi ko tinatapon, pinipili ko yung mga part na hindi pa sira. So, kinakain ko. Sayang yun kasi nga, wala akong masyadong vitamins dito sa loob ng bahay nila kasi minsan kumakain ako ng prutas kung ano lang yung nabili ko. Tapos yung gulay kung ano lang yung nabili ko din. Karne, chicken wings ang ibigay niya sa akin. Kaya, diskarte talaga as in. Kaya pumayat ako. Talagang pag tinanong ako kung bakit ka pumayat, gusto ko talagang sabihin sa mga tao na wala akong makain doon. Nung umuwi ako, sabi nila sa akin, ba't ang payat mo na? Hindi ka ganyan dati. Taba-taba ako dati. Sabi ko, maraming trabaho, kulang sa tulog, ganyan. Pero gusto kong sabihin, wala akong pagkain. Parang yun, wala akong pagkain. Kasi yun talaga yung pinakaano ko pagkain. So, hindi ko man lang masabi sa kanila kung ano yung nung gusto ko, kasi nga lalo yung kanin, tapos adobo, ang damot nila dito, ang damot-damot. Kaya kayo yung mag-abroad, kailangan matibay yung loob nyo na dapat prepared kayo na yung mga ganyang mga senaryo is kaya mong i-cheer up yung sarili mo. Okay lang yan, self. Dumadaan naman ng dumadaan yung araw. So, everyday na dumadaan, malapit ka nang umuwi. So, kino-comfort ko yung sarili mo. Okay lang yan, self. Ginaganon ko. Hindi naman tayo permanente dito. Hindi naman forever tayo dito. Darating yung time na,
mag-enjoy mo na yung ano mo, yung mga gusto mo, makakain mo na, ganyan. So, kino-comfort ko yung sarili ko para kahit papano ganahan uli ako and nagdi-daydream ako parati habang nagtatrabaho, nag-iisip ako, paano kaya pag mayroon akong 500,000, anong gawin ko, iniisip ko na. So, yun, para ginaganahan ako magtrabaho, kailangan may motivation ka ba? So, kino-comfort ko lang yung sarili ko and ito, kung tatanungin niyo ako kung ano yung pinaka-struggle ko dito sa loob ng bahay ni amo ko, kung ano yung pinaka-ano ko talaga is pagkain. Okay lang patrabahuin mo ako dyan, kahit kahayod kalabaw yan, kahit ano pa yan, kahit gabi mo na ako patapusin, 1:00, 2:00, okay lang, basta yung pagkain, bigyan mo naman ako, yun lang. Kahit ano pero wala, dito wala guys. Para kanila lang yung pagkain nila. Sa'yo kung ano lang yung madiskarte mo dyan sa kusina. Ginagawa ko kasi nagluluto kami ng sabaw ba, yung carrots na may mais, tas nilagyan niya lang kung ano-anong mga halaman nila. So yun, kinukuha ko yung mais tsaka carrots. 2 taon ko nang kinakain yung mais tsaka carrots na yan. Putang ina talaga. Mapapamura ka talaga sa visit talaga, as in. Grabe. So, ayun lang guys. Sana makayanan nyo din. Ako, na-proud ako Mag 2 years na ako na yung pagkain ko is talagang hanggang ngayon, yung mga cravings ko, ang dami. Nakalista yan lahat na kakainin ko. Tapos ngayon hindi na ako nanonood ng mukbang kapag kumakain ako or ano. Kasi, kapag nanonood ako, gusto kong kumain ng kumain. Paano? Anong kakainin ko? Wala. May CCTV pa sa kusina. So, wala talaga. So, thank you guys for watching and I love you all. Bye-bye.